Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Israel at Palestine. Habang nagaganap ito, unti-unti ding nadadagdagan ang bilang ng mga nasasawi at mas lumalawak ang pinsalang idinudulot nito. Pinangungunahan pa rin ng Hamas ang paglusob, subalit sa ikalawang araw ng labanan ay umatake na rin ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon sa panawagan ng Hamas. Sa ngayon ay nahaharap sa dalawang armadong kaaway ang Israeli Defense Forces, ang Hamas sa timog at ang Hezbollah sa hilaga. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, ilang taon na ang sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas, pero ngayon lang nakita ng mundo ang ganitong level ng kaguluhan. Kung dati ay limitado lamang sa rockets at missiles attacks ang ginagawa ng Hamas, ngayon ay nakalusot at nakapasok na ang mga armadong grupo sa ilang komunidad ng Israel. Umarangkada ang Operation Al-Aqsa Storm na rocket attacks laban sa Israel at pagpasok ng mga armadong Palestino mula sa Gaza-Israel border. Hindi lang Hamas ang nakikilahok at sumusuporta sa pagkilos na ito laban sa Israel, pati na rin ang Democratic Front for the Liberation of Palestine, Popular Front for the Liberation of Palestine, Lions Den, Hezbollah at Palestinian Islamic Jihad. Pero sa ngayon, marami ang nagsasabi na ang Hezbollah ay may tuturing na alas ng Hamas dahil sa tindi kung paano umatake ang militanteng grupong ito. May tuturing silang secret weapon ng Palestine. Habang malaking banta para sa puwersa ng Israel ang Hamas, mas lumala pa ang pagbabantang ito ng tulungan ng Hezbollah ang Hamas. Ang militanteng grupo mula sa Lebanon na Hezbollah ay huling nakipagtunggali laban sa Israel noon pang taong 2006. Ito ay upang ipagtanggol noon ng grupong ito ang Syrian President na si Bashar al-Assad laban sa mga rebelde. Nagbabala pa noon ang Israel na baka sa susunod na kaharapin nila ang Hezbollah ay mas nakafocus na sila sa mismong Israel at siguradong mas malakas at mas makabago na ang kanilang mga armas at malakas na ang puwersa. Pinuo ng mga Muslim ang Hezbollah sa Lebanon noon pang taong 1982. Ang salitang Hezbollah ay nangangahulugang Party of God o Partido ng Diyos. Nakuhang inspirasyon sa pagkakabuo ng grupong ito mula pa sa 1979 Islamic Revolution sa Shiite majority Iran. Ang Hezbollah ay minsan ding pamalit bilang mga gwardya sa mga elitista noong panahon ng revolusyon sa Iran. Iran ang siyang nagbibigay ng malaking tulong sa Hezbollah upang makapagpatuloy sila sa kanilang gawain, mula sa pinansyal, training, weapons and explosives, kasama pa ang political, diplomatic, monetary, and organizational aid. Ayon sa Estados Unidos, ang Hezbollah ay nakakakuha din ng kanilang pondo upang mapatakbo ang kanilang grupo mula sa legal at illegal na pamamaraan. Tulad na lamang ng pag-i-smuggle ng mga kontrabando, passport falsification, narcotics trafficking, money laundering, and credit cards, immigration at bank fraud. Nabuo man sa Lebanon ng Hezbollah, hindi naman sila parte ng puwersang militar ng naturang bansa. Kaya naman maaari silang magdesisyon ng sila-sila lamang at maaari nilang atakihin ang sinumang bansang nais nila nang hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa bansang Lebanon. Ang Hezbollah sa kasalukuyan ay itinuturing ng Estados Unidos bilang mga terrorist organization at kasama din sa listahan ng European Union ng mga terorista. Ang grupong ito ang itinuturing na nasa likod ng 1983 suicide truck bombing ng US Embassy at sa US Marine Barracks sa Beirut. Sila din ang nasa likod umano ng 1984 attack sa US Embassy Annex sa Beirut at ang 1985 hijacking ng TWA Flight 847. Dahil laging kaantabay ng Hezbollah ang Iran, madalas na sila din ang ipinapadala o sinasabak noon sa away sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang Hezbollah ay nagtutulak din ng anti-LGBTQ campaign sa Lebanon na sila ring nasa likod umano ng pagsabog noong taong 2020 sa Beirut na kumitil sa buhay ng nasa 200 katao.
Ang grupo ay nananatiling malakas na puwersa sa Lebanon. Aktibo sila sa naturang bansa pagdating sa politika at nagpapatakbo ng malaking network ng social service sa mga tagasunod nito. Ang Hezbollah, kaalyansa ang Shiite Amal Movement na pinamumunuan ng Parliament Speaker na si Nabi Berri ay sinisigurong sa kanilang pagtutulungan ay sila ang pinakamalaking representante ng Shiite community. Ang Hezbollah ay may magandang ugnayan din sa isang Christian party na itinatag ni President Michel Aoun. Bago pa magsimula ang civil war sa Syria noong taong 2011, ipinakilala na ng Hezbollah ang kanilang grupo bilang mortal at malakas na kaaway ng Israel at tagapagtanggol umano ng mga naapi. Subalit dahil sa pagkakasangkot nila sa kaguluhan noon sa Syria, marami ang nakikita ngayon ng grupong ito bilang tagasunod ng bansang Iran. Kasunod nito, nagbigay ng pahayag ang Hezbollah ng kanilang pakikisama sa Hamas. Ang Hamas ay isang militanteng grupo na kontrolado ang Gaza Strip. Ang Hamas ay isang Sunni organization habang Hezbollah naman ay isang Shiite party. Mayroon silang magkaibang kinakapitang Islamic ideology. Pareho ang mga grupong ito ay nasangkot sa kaguluhan noon sa Syria at sa maniwala kayo't sa hindi, noong panahong iyon, ang dalawang grupong ito ay magkasalungat ng ipinaglalaban. Suportado noon ng Hezbollah si Al-Assad habang suportado naman ng Hamas ang kalaban nito. Gayunpaman, dahil sa ang parehong grupo ay pareho ng layunin kung pag-uusapan ng tungkol sa Israel, napag-isip-isip nilang bakit hindi nilang magtulungan sa pagkakataong ito upang mas maging matindi ang impact ng kanilang pagsanib puwersa laban sa Israel. Ang southern border ng Lebanon ay nasa hilagang bahagi ng Israel. Sa mga nakalipas na araw, ang Hezbollah at Israel ay nagpalitan ng mga bomba na tila walang gustong magpalamang sa bawat panig. Ayon sa United Nations, sinusubukan nilang kausapin ang mga opisyal ng bawat panig upang ma-de-escalate ang kaguluhan at maiwasan ang mas malalang karahasan. Subalit tila hindi nagpapaawat ang Hezbollah at handang tuparin ang minsang sinabi patungkol sa kanila ng Israel na darating ang isang araw na nakafocus na lamang sila sa Israel at hindi sa ibang bansa. Noong nakaraang linggo lamang, responsable ang Hezbollah sa pag-atake sa Sheba Farms, isang pinagtatalo ng border ng Israel at Gaza. At sa mga sumunod na araw, nagpalitan na ng bomba ang magkabilang panig na nagresulta ng malawak na pinsala. Sinabi din ng Hezbollah na ang kanilang buong suporta ay nasa Palestine. Subalit sa kabila naman ito, pinasinungalingan ng Hamas na nasa likod ng kanilang ginawang pag-atake ang Iran at Hezbollah. May mga nagsasabi kasi na ang Hezbollah at Iran ang nakaengganyo na sumugod at bombahin ng Hamas ang Israel. Isang military exercise din ang inilunsad ng Hezbollah sa Beirut ilang araw lamang bago maganap ang pag-atake. Sa nagaganap na kaguluhang ito at sa pangingialam ng Hezbollah, sa huli ay tiyak na malaki ang maidudulot nitong perwisyo sa Lebanon na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng economic crisis. Habang may posibilidad din na mawala ang kontrol sa politika ng Hezbollah. Mula pa noong taong 2016 nang ang Hezbollah ay naglunsad ng halos isang buwang pakikidigma laban sa Israel kung saan maraming mga Lebanese ang nasawi. Ang ganitong klaseng pangyayari ay ayaw na muling maulit ng ilang leader ng Lebanon. Mariin ding itinanggi ng Iran ang kanilang naging papel umano sa nangyayaring pag-atake ng Hamas at Hezbollah sa Israel. Wala umano silang kinalaman sa nangyayaring kaguluhan at hindi nila nais na humantong sa karahasan ang kung anumang nangyayari ngayon. Sa kasalukuyan, ang buong Lebanon ay nababalot ng takot at kaguluhan. Nangangamba ang kanilang mga mamamayan ngayon na baka bigla na lamang may bumagsak na bomba sa kanila o kaya'y paulanan sila ng mga bala. Hindi din sila nakakasiguro kung kasama na ba sila sa kaguluhan o hindi pa. Marami din sa kasalukuyan sa mga mamamayan ng Lebanon na mas pinili na lamang na lisanin muna ang kanilang bansa at magpakalayo-layo. Dahil naninindigan pa din ang Hezbollah na mahigpit nilang panghahawakan ng kanilang naging pangako na susuportahan nila ang Palestine, partikular na ang Hamas kahit na ano pa man ang mangyari. Sa ngayon ay wala pa ring malinaw na usapin tungkol sa usaping pangkapayapaan ng magkabilang panig dahil pareho ang mga ito na ipinaglalaban ang kanilang nilang pinaniniwalaan at tila walang nais sa kanila ang gustong magpatalo. Patuloy pa ring nadaragdagan ang mga nasasawi sa kaguluhan at mas lumalawak pa ang nagiging pinsala nito. Natatakot ang ilan na tila inagaw na ngayon ang spotlight mula sa China sa pagiging bully nito sa West Philippine Sea
at napunta naman ang atensyon ng buong mundo sa nangyayari sa Israel at Palestine. Ang pinangangambahan ng marami na World War III na maaring pagsimula ng China ay baka ngayon magsimula dahil naman sa away sa pagitan ng Israel at Palestine. Wala man sa atin na nakakaalam ng kung ano-ano ang mga susunod na mangyayari. Mas maigi na lamang na magdasal at patuloy na manalangin na sana'y matapos na ang kaguluhang ito dahil sa huli tayong mga tao din naman ang talo. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!